Lusot ang may retraso. Knock knock, who's there? Ang new owner. New owner who? Ang di alam ng buyer ng abandonadong bahay, ang property na nabili niya ay pag-aari pala ng iba? What? Naghahanap din ba kayo ng inyong dream house? Yung mura pero huwag ka! Nasa exclusive subdivision at may samahang matibay at walang makatitibag. Wow! Mukhang dream come true nga yan para sa ating mga kababayan. Lalo na para kay Christy, hindi niya tunay na pangalan na nakahanap ng bahay sa abot-kayang halaga. Last year po, mga late November 2023, na-advisean po ako na kailangan ko ng lumipat ng bahay. Nagpunta po ako sa San Marino. Dito nakilala ni Christy ang grupong Land Occupancy. Nagpakilala raw ang grupo bilang tagapangasiwa ng lahat ng lupain sa Pilipinas. At naatasang tumulong sa mga taong nangangailangan at naghahanap ng bahay, kabilang na ang Dasmariñas, Cavite. Lubos po talaga ako nagtiwala sa kanila. Nakilala ko po si Ma'am Lea Calios na siya po yung nagmamay-ari ng 71 million plus square meters sa buong Pilipinas. Ito na yata yung pinag-pray ko na magkakaroon ako ng sariling bahay ko. Pero para makakuha ng bahay na malilipatan, kailangan daw munang mag-down ng 50,000 pesos. Ngayon, nung tinignan na po namin yung bahay, masasabi ko hindi po maayos. Kasi unang-una po, punong-puno po ng basura yung bahay. Pero dahil good deal na raw ito, sabik si Christy at ang kanyang asawa na lumipat dito. Kampante rin sila sa mga papeles na ipinakita ng land occupancy. May pirma at basbas na raw ito ng mismong founder ng grupo na si Lea Calios, ang tinitingala nilang leader at may-ari di umano ng lupain sa Dasmariñas at maging ng buong Pilipinas? Di nga! Nang mahulog sa mga salita ng grupo, itinuloy na ni Christy ang transaksyon at sinimula ng gawing takanan ng tila abandonadong bahay. Pero habang nagre-relax si Christy, biglang may sumugod daw sa kanyang bahay. May nagpunta ditong babae, nagkiklaim na yung pinsan daw niya nagmamayari. Ngayon sabi niya, naku, wag ka na magpapaniwala sa mga yan. Basta sabihin mo, may papel tayo, kompleto tayo ng dokumento. Pero habang tumatagal, nakakaamoy na raw sina Christy at kanyang asawa na pag-alaman niyang peki pala ang lahat ng mga papeles na ipinakita sa kanya ng land occupancy. Tuloy-tuloy ko po yung pagsasearch ng mga dokumento na binigay nila sa akin. Hanggang sa pumunta na po ako sa resibo. Sa agarang pag-aksyon ng resibo, napag-alaman namin na marami na palang reklamo laban sa grupong land occupancy. Aware na ako dito sa grupo na to. Sila yung nagpapanggap na may-ari ng buong Pilipinas at pinapasok nila yung mga units dito ng mga subdivision na wala pang nakatira pero meron ng mga nagmay-ari. Dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang galawan, inilapit na ng resibo sa NBI Cavite North District Office ang problema ni Christy sa kahinahinalang grupo. Tayo po ay nag-verify sa relevant agencies at napag-alaman nga po natin na ito ay pawang walang katotohanan. At the outset, makakasuhan po siya ng violation ng ating Article 315 ng Revised Penal Code, yung estafa, at maliban po rito yung falsification of public documents. Dahil sa mga nakalap ni Christy na mga resibo na nagsasabing hindi isang Lea Calios at hindi land occupancy ang nagmay-ari ng lupa, agad na nagkasa ng entrapment ng NBI. Sa araw na ito, magbabayad si Christy ng hulog sa bahay na nagkakahalagang 25,000 pesos. Pero ang hindi alam ng taga-kolekta na proud member ng land occupancy, mukhang siya na ang magbabayad sa batas. Nang nagkaabutan na ng bayad, Biyaya, Tika po ha, tawagan ko lang si... tatawag. Ay, pangalan niyo? Na, kunin mo yung... Pakihawak mo muna. Ano pangalan niyo, ma'am? Jocelyn Marapo po. Entrapment operation to, National Bureau of Investigation, Cavite, North Opo. District Office. Ano to? Baka mo. Tika mo na, ma'am. Sige, sige. Tawagan ko yung Tama, tawagan tama, yung ano, si At Kweto to. Saka si Ma'am Lia. Inform mo muna. Yung may-ari ng lupa. Okay, okay. Pwede ba, sir? Pwede ba? Makinig ka! Ikaw nais namin mga badig sa iyo yung karapatan, ha? Naaresto ka, flagrante, At cellphone ko. tapos at tanggapin ang mark money. At ang karapatan mo nahimik at pagkasalita. Dahil lahat ng iyong sabihin ay maaaring gamitin sa iyo sa hukuman. Naintindihan mo ba ang karapatan mo? Opo. Kasi tatawag muna ako
Sige, Bosa. Di mo ba kaya hawakan yan? Grabe kayo. Ma'am G. Kapal ng mukha mo. Grabe kayo. Palalampasan ko to, tandaan mo yan. Mayroong nagmamay-ari, hindi lang ito scam. Nakapareham ng resibo si Jocelyn, isa sa mga kolektor ng bayad at miyembro ng grupong land occupancy. Wala akong masasabi, sir. Tumutulong lang ako sa tao. Yun lang ang alam kong ginagawa ko. Yung tagapagmana si Lia Calyos. Yun talaga ang hers ngayon. Hindi ako natatakot, sir, kasi totoo tong laban ko. May papilis to. Sir, kakahiya man ha. Buong kalupaan po kasi itong pinag-ano na namin eh. Pilipinas? Hindi ba masyado malaki yun? Malaki po talaga, kaso yan lang yung talaga po ang nakalagay sa titulo. Anong klaseng titulo po kaya ito? 4 na araw matapos ang pagkakaaresto kay Jocelyn, nagarap sa Resibo Studio sina Christy, kanyang asawa at 2 miyembro ng land occupancy. Sinubukan naming imbitahan ang kanilang sinasabing leader na si Lea Calyos pero 2 kawani ng grupo ang dumalo upang magbigay ng panig. Si Christy, handang-handa na ipakita ang kanyang mga resibo. Tungkol doon sa Certificate of Land of Occupancy, ito po yung binigay niyo sa akin, hindi po ba? So, nakalagay nga po dito, ang sabi niyo nga is covered siya ng 8037 na title. Tama. Tama po. Tama. Una po, tinignan ko sa LRA, walang 8037 na title at hindi rin po at wala rin pong pangalan na Don Fortunato Santiago sa record ng ng Register of Deeds, RD. Pero ang land occupancy, aba, ready din. So hindi po ito kumpanya, hindi pribadong sektor, ito pa NGO. Hindi po. Ay ano ho? Ang may-ari ng buong Pilipinas nga si Ma'am Lia Calyos, siya ang nagbigay ng karapatan sa land occupancy para makatira sila sa bahay. Lia Calyos. Yan Oo, ho yung totoo, yan ho yung administrator. head ninyo. Oo, sir. Siya ho may-ari ng Opo, buong Pilipinas. opo. Tama, sir. Parang mahirap pong paniwalaan yon. Paano Mahirap ito? paniwalaan. Ang Pilipinas ay private property. Ha? Private property, hindi government property. Ah, ganun ho. Sige. Totoo. Itong approved plan na to, nga plan lot 1, nagapakita to nga ito sakop dito sa titulo na to. Nga, Ito ho ang saan ho yung nasasakupan? Yung pag-aari daw ho. Ito. Oo, Ganun? oo. Saan lugar ho ito? Ang sa pagkaalam ko lang, Island sa of Luzon, Province of Rizal. Yeah. Rizal ho ito, Municipality of Parañaque. Nang magkainitan na, nagbebenta raw po kayo ng mga property na hindi raw po sa inyo at pagmamay-ari po ito ng iba. Totoo po ba yun? Hindi po. Yung mga bakante na ito, ma'am, Mga wala nang kinuha nyo nakatira. ho, pinasok nyo ho. pinasok ko na. Pinasok nga namin dahil... Hindi ho ba illegal din ho yun? Hindi po, yung may Bakit ho? papel, may papel naman kami po. Bakante lang talaga ang pinasok namin, pinagkukuha. Isa na sila sa nakiusap sa amin na bigyan sila ng lupa. Sila pang may utang, sila pang nagdala ng NBI sa amin. Hindi na Sabi ko lang sa'yo, yun. patunayan mo na utang yun ha. Ipakita mo sa akin yung Totoo naman, Patunayan mo. utang nyo yun Ipakita sa mo grupo. sa akin yung sulat na Utang nyo yun, utang nyo yun. Pakita mo. Mali yung mga nila eh. Mga, Hindi mo ba yung sulat alam? nila. Dali. Utang po Dali, ninyo dali, yun dali. sa amin. Nagpasya ang mga partido na idinig na lang sa korte ang kaso laban sa naarestong miyembro ng land occupancy. Sinamahan ako ng isa sa di umano'y inagawan ng bahay ng land occupancy. Pasensya na po kayo sa abala. Sa GMA po kami, si Emil Sumangil po. Pwede ho ba akong makipag-usap, mami? Nais ko lamang humakuha yung panig ninyo at meron lang hong ipinasok sa amin reklamo tungkol dito sa bahay na ito. Ang sabi hindi raw sa inyo yung bahay. Ano ba totoo dyan? Sa amin po, may papel na po kami kaya si Ma'am Lia po ang nag-ano sa amin dito. Oho. Inilapit din ng resibo sa Land Registration Authority sa Cavite kung talagang kay Lea Calyos nakapangalan ng titulo ng lupa na hinulugan ni Christy. Amin pong mapapatunayan na sa amin pong database, yung pong pinakita sa amin na title number ay meron pong ibang nagmamay-ari at hindi po nakapangalan kay Lea Calyos. Ngayon pa lang namin narinig itong grupong land of occupancy na ito. Kaya nga nagpa-unlock din kami na magpa-interview na rin. Isa na rin pagkakataon para hindi lang kami yung ma-informed, kumbaga mapabulaanan na rin yung mga susunod pang mga pwede nilang mabiktima sa ganitong transaksyon. Sa halos 3 buwang pagtutok ng resibo, nilinaw ng mga ahensya ng gobyerno ang 3 bagay. Base sa LRA, hindi lehitimo ang mga paniniwala at mga papeles na ginamit ng grupo sa pagbebenta ng bahay at lupa. Hindi raw sila otorisadong magbenta ng anumang lupain o bahay. At higit sa lahat, walang nagmamay-ari sa Pilipinas.